Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang duda kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nitong nakalipas na linggo nga lamang po ay sinabi ng former Unified WBC and WBA Welterweight World Champion Kit One-Time Thurman na walang duda umano na kayang talunin ng ating pambansang kamauuman ni Pacquiao ang current WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Kayang-kaya daw kasing saktan ni Pacman si Barrios lalo pat napakadali umanong basagin ang depensa nito. Subalit ayon nga po kay Thurman ay ang nakikita niya daw na dahilan kung bakit pwede ding matalo si Pacquiao ni Barrios ay dahil sa pagiging bakante ni Pacman ng 4 na taon sa sports ng boxing. Paliwanag ni Thurman na yun lang daw ang nakikita niyang issue kung bakit hindi 100% na makukuha ni Pacquiao ang tagumpay sa laban. Sa nakalipas na 4 na taon daw kasi ay 2 exhibition fights lang daw ang aktibidad na nagawa ni Pacman sa ibabaw ng lona. Tapos kontra pa umano ang mga ito sa hindi naman talaga mga tunay na boksingero. Giit ni Thurman na yung hindi umano pagiging aktibo ng mahigit 2 taon ang nakikita niyang dahilan kung bakit natalo si Pacquiao sa hindi inaasahang pagkakataon sa kamay ni Yordenis Ugas noong taong 2021. Hindi umano katulad noong magtuo sila noong taong 2019 ay napaka-aktibo daw talaga noon ni Pacquiao kung saan 3 beses umano itong lumaban sa loob lamang ng 1 taon. Pero ganun pa man ay sinabi pa din po ni Thurman na kung ang bersyon daw ni Manny Pacquiao na lumaban at tumalo sa kanya ang siyang magpapakita sa July 19 kontra kay Barrios ay walang duda umano na makukuha ni Pacman ang panalo. Wala daw pag-asa si Barrios na manalo sa ganung bersyon ng ating pambansang kamao. Samantala habang nag-aantay nga po si Thurman ng resulta sa kung mananalo ba si Team Zoo kay Sebastian Fundora ay lakas loob nga po nitong hinamon si Jeron Boots Ennis na magtuo sila. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay binitawan na ni Ennis ang titulo niya sa welterweight division dahil nagdesisyon na itong umakyat sa 154-pound junior middleweight division. Kaya naman gusto itong makalaban ni Thurman kung sakaling hindi kumasa sa kanya si Team Zoo. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila kwinestyon naman nga po ng current undefeated WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson ang pagiging top pound for pound fighter ng Japanese monster na Naoya Inoue sa kabila ng pagiging 2 division undisputed world champion ito. Ayon kay Stevenson ay hindi niya daw talaga nakikita na karapat dapat tawaging pound for pound best active fighter ang binansagang halimaw ng Japan dahil masyado daw itong madaming hinarap na wala namang mga pangalan. Kaya naman hanggang ngayon umano ay duda pa din siya sa tunay na galing at tibay ni Inoue sa sports ng suntukan. Para sa kanya umano ay ang top 3 best pound for pound fighters ay sila Terence Crawford, Dimitri Bivol at Alexander Usyk. Giit ni Stevenson na ang tanging laban lang umano na napahanga siya kay Inoue ay yung laban nito kontra kay Stephen Fulton. Hindi daw natin pwedeng ipagmalaki yung 2 panalo nito kontra sa 4 division world champion Nonito Donaire Jr. Kasi matanda na umano si Donaire noong hinarap ito ni Inoue at lipas na ito sa kanyang kalakasan. Bukod dyan ay bumagsak din umano si Inoue sa mga fighters na dapat ay hindi siya babagsak. Sa kasalukuyan po ay puspusan ang paghahanda ni Stevenson para sa kanyang world title defense kontra sa undefeated knockout artist William Cepeda sa susunod na linggo sa undercard ng Edgar Berlanga versus Hamza Shiraz. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.